Buti na nga nagsasalita itong mga sundalo. Ang ating flood control scandal na corruption, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. It is the biggest corruption history. The most organized, well-oiled, systemic corruption that happened in our country. Hindi ba tayo natutuwa na may mga sundalong nagsasalita? And I guess, ang nangyari ngayon, imbis na imbestigahan yung mga sinasabi nila, ang iniimbestigahan yung mga pagkatao nila. Correct. Kung paano sila sisiraan. In fact, today, meron din panawag nung 2 months ago ata, month and a half ago, nung sa NBI, ganun din. Ang tanong sa kanila, anong background nyo? Sino ba kayo? Kaya nga, nagugulat kami, ito na nga eh. Ito yung ID nila, Yes. ito yung mga tao. Ba't kailangan yung tingnan kung ano yung pagkatao nila instead of looking into dun sa allegations nila? And that's what I've been insisting to the National Bureau of Investigation. Gamitin nyo yung resources ng ahensya ninyo, wag para manggipit ng tao. Kasi puntahan ninyo yung CCTV, puntahan ninyo yung security log, puntahan ninyo saan nila sinabing delivery nila. Saan ba yung townhomes ni Speaker Romualdez? Yung townhomes na number 8 and number 9. Sinasabi nila merong gwardiya, yung Tamarind, yung Nara, besides dun sa gwardiya sa subdivision. So, yung airport May mga details, log, you're may saying, log, oo, may mga ganung details. Tingnan nila yung mga bagay na to build the case. When you were mayor of Nueva sabay kayo, Ecija. nung Spice Boys, kayo kasama niyo si Manong Rico Maydad, di ba? Yes, tama. Yeah. So, about this, well, ngayon ginagamit na yung term na Maleta Boys, but online you'd still hear the Brave 18. 18 Brave 18 ex-Marines, Yes. ganyan. So, paano nyo nakuha? How did you get to know them? How did you find out about them? Actually, it started with, again, Sergeant Gutesa. Nung Okay, lumabas siya sa Sergeant yes, Gutesa, and nagsalita na siya, I supported him. Actually, hindi ko naman sinuport kasi ako lang yung nagpakilala kay Senator Marcoleta. Oh, okay. So, even at the time, I was not involved. And then all of a sudden, naawa ako dun sa tao kasi tinitira nila and they were also hitting me about it. So, I had to fight back. I had to speak out na magsalita tungkol dun sa issue about Gutesa. Kasi si Gutesa, honest to goodness, na alam niya yung nangyari. Okay. At gusto lang niya makatulong. Tinanong ko nga siya, bakit ka nagsasalita? Kasi nagpakilala niyan sa akin, taga-UP. Nakaibigan ko rin. Ang sabi niya, kasi sir, ang nakita ho namin yung pagbabaha, taga-Bicol siya, maraming mga, yung isa daw na kasama niya sundalo, taga-Bicol din, yung bahay nawala. Tapos maraming kabuhayan nawala sa mga kababayan niya. And gusto niya magsalita tungkol doon sa nangyayari. And then, nung ginagawa kay Gutesa yung biglang nawala. From protection, kasi wala naman kaming direct communication ni Sergeant Gutesa, to detention. Doon talaga nagulat na ako. Sabi ko, anong ginagawa nitong gobyerno? Bakit ganon? Okay. That time, I thought, no, in fact, one of the provisions of the affidavit na Gutesa signed, sabi niya, I'm seeking protective custody of the Senate. But eventually, nung hearing, sabi niya, wag na. Okay na po ako. Kaya na ho namin kasi may grupo siya, yung Okay, kanyang mga kaklase, that will protect him. And doon nga yung nakakalungkot. From protection, naging detention. And then, noong sometime December, yun na, narinig ko na yung mga sundalo. Maraming mga retired officials ang kumakausap sa kanila. Maraming mga ano ba to, pag-uusap tungkol dito. Tapos eventually, nung bago sila lumabas in sometime March, that's when they started talking to me, yung si Atty. Baligod. Okay. Sabi niya, nakakausap ko na and may mga binabanggit na sila. So sabi ko kay Atty. Baligod kung ano yung matutulong ko. Hindi pwedeng mangyari yung nangyari kay Sergeant Orly Gutesa. Okay. Hindi ako papayag na itong mga nagsasalitang sundalo ay gigipitin ng ganon. Kasi ang feeling ko, pati yung kay Sergeant Gutesa, may personal na stake ako doon. Okay. May yung konsensya ko na, ano ba itong nangyari? Itong tao, walang kalaban-laban, nagsalita lang, sundalo, mahal niya yung bansa, gusto niyang ipakita kung nangyari. Pagkatapos all of a sudden, makukulong. Tinatakot yung pamilya, tinatakot si Gutesa. So, yun din yung naging role ko sa 18 Marines. That I will support them, assist them in whatever way I can, nang hindi sila maipit ng katulad na nangyari kay Sergeant Orly Gutesa. So wait, I just want to know, si Sergeant Gutesa,
is in the Philippines under detention. Saan siya nakadetain? Actually, alam mo, Attorney Trixie, no, really, a month ago, may balita kami na pinatay siya. Pinatay Yikes. siya. Oo. So, pinapacheck ko, pinapatanong ko, kasi nga wala akong direct contact sa kanya eh. And the family also, Sek, wala kayong Wala contact? eh. Walang direct. It's only dun sa mga mista niya, yung mga kasamahan niya, ang nagbabalita sa akin. But fortunately, 2 weeks ago, ang binanggit sa akin, pinapasabi daw ni Sergeant Gutesa na okay naman siya. Okay. Wala siya sa Maynila, nandito siya sa Pilipinas, pero okay naman siya. Hindi siya under detention. Yun ang hindi ko alam. Kung under detention siya, kung may problema. Pero parang ang dating sa akin is, mukhang wala namang problema. Okay. So, Yeah, well, yung 12 kasi doon sa mga sundalo, Sec Mike, are Marines, di ba? Yes. So, yung 6 doon, ano sila? Anong mga background po nila? Ah. Were you able to, like, at least check the backgrounds of, like, Orly Guteza or the 18 Marines? Kasi they approached you, di ba? Sila yung nag-reach out sa inyo, hindi Yes. nyo sila kilala. So, you don't know kung yung Yes. mga sasabihin nila, totoo. Kasi, syempre, madadrag talaga yung pangalan Yes. nyo, di ba? No, initially, nung kay Sergeant Orly Gutesa, meron nga akong kaibigan from UP na nagpakilala. And then, verify ko naman, talaga namang security consultant siya. Then ako, Bicol Party List. Di ba? At saka, so really, parang iniisip ko that time, ano ang motibasyon nito para magsalita? Nakakatakot yung pwedeng mangyari sa kanya. Ang laki Saka ng sa mga babanggay pamilya niya. niya. In fact, in particular, kay Orly Gutesa, yung delivery kay Speaker Martin Romualdez. Yun yung binanggit niya sa Aguado and sa Makati. So parang nakakatakot. And in fact, lumabas naman sa hearing na after that, yung 18 Marines, at that time, nilapitan ni General Nictore, who was then Chief PNP. Diba? Nabanggit ng mga Marines yun eh. So, itong 18 Marines, lahat nagtrabaho sa kay Saldico. Okay. Lahat sila nagtrabaho. At least yan, fact yan. Oh, Because hindi that's siya contested. validated. Yes. Yan, na sila talaga lahat. Yes. Connected Yes. sila. Oo. And I guess, ang nangyari ngayon, imbis na imbestigahan yung mga sinasabi nila, ang iniimbestigahan yung mga pagkatao nila. Correct. Kung paano sila sisiraan. In fact, today, meron din panawag nung 2 months ago ata, month and a half ago, nun sa NBI, ganun din. Ang tanong sa kanila, anong background nyo? Sino ba kayo? Kaya nga, nagugulat kami, ito na nga eh. Ito yung ID nila, Yes. ito yung mga tao. Ba't kailangan yung tingnan kung ano yung pagkatao nila instead of looking into dun sa allegations nila? And that's what I've been insisting to the National Bureau of Investigation. Gamitin nyo yung resources ng ahensya ninyo, wag para manggipit ng tao. Kasi puntahan ninyo yung CCTV, puntahan ninyo yung security log, puntahan ninyo saan nila sinabing delivery nila. Saan ba yung townhomes ni Speaker Romualdez? Yung townhomes na number 8 and number 9. Sinasabi nila merong gwardiya, yung Tamarind, yung Nara, besides dun sa gwardiya sa subdivision. So, yung airport May mga details, log, you're may saying, log, oo, may mga ganung Tingnan details, nila yeah. yung mga bagay na to to build the case. Yes. Kasi hindi naman ito may mga kasalanan eh. Di did ba? do you know if the NBI actually checked CCTVs? Wala. Ang isa lang logs? chinek nila, sinabi nila, nung hindi daw totoo yan kasi hindi naman kaya, o tinek daw nila yung airport taxi. Iba naman yung date. Iba yung date na kinukuha nila, iba naman yung date na talagang delivery. And nakaka-frustrate, di ba? Kasi, tingnan mo paano pa magsasalita? Ito, love of country na lang itong mga sundalong to. Sino pa magsasalita kung ang lahat na magsasalita at magtuturo, sila yung kakasuhan? Sila yung iipitin. For example, yung mga nandun sa bahay nila, yung pinatawag dalawa, may mayordoma doon, tapos nakita niyo yung isang tao na nagbubuhat ng mga maleta. Kung siya may nalalaman at gusto niyang tumulong, magsasalita pa ba siya? Hindi na. Pero kasi, Sec, may sinasabi rin kasi na yung mga ibang Marines dito, they were dismissed because may mga cases sila, di ba? So I think yun yung isang pinanggagalingan kung bakit kailangan talaga rin mag-check ng kanilang mga background. So are you aware of that? No? Number Why one- were they dismissed in the No, as service? okay, number one, sinasabi nila si Saldico ang mastermind. Di ba? Mastermind. Kriminal na nga eh. Si Saldico eh. Kumbaga sa mafia, eto na yung kapo. Ito na ngayon yung mga nagsasalita. Okay. Kami ho ang nag-deliver. Kailan mo bang, okay naman yan. I-check mo yung Yeah. background. Tama naman yan.
Pero di ba, ang kailangan mong pakinggan, eto pala yung boss ng mastermind. Kasi nga, saan mo deliver yung pera? Nagturo na kayo, government eh. Nagsabi na kayo, nag-file na kayo ng kaso. So why is it now a question more of the personality? Kriminal na nga to. Siyempre, kumbaga kung sinasabi yung kriminal na itong big boss nila, etong mga bataan ang nagdi-deliver, i-assume criminal na rin. Meron silang, may part kasi sila, di ba? Yeah, Doon oo. sa entire thing. Okay, para ka nagturo. So, Sabi mo, si Saldico ang drug pusher. So ito ngayon ang ano pala, supplier Okay. ng droga. Ito ngayon yung mga drug pusher nagsasabi. Hoy, kami po ang sinusuplayan ng wholesaler ng droga. Kaya question mo, ano bang background mo? May kaso ko ba? But di ba? I mean, hindi ko maintindihan yon. Tama Yeah, naman ha. yeah. Hindi ko sinasabing wag mong i-check. Pero pagka mas ang dinidirian mo, yung background ng tao o dinidiinan mo paano sila i-discredit, mali para sa akin yun. No, ang point niyo lang is that you want to make sure na ma-build yung case, hindi ba? Na to have a stronger case against Saldico, for example, or Exactly. Martin Romualdez, no? Correct. Because sila yung may mga sinasabing mga specific details. Correct. And Saldico is nowhere to be found, di ba? Pero, Sec, meron pang No. Saldico, they filed already a case. Yeah. May case na Siya sila yung eh. tinuturo. Exactly. Siya nga, No less than the President Correct. Bongbong Marcos came out on TV and saying, si Saldico ang mastermind nitong nakawan. So ito ngayon, meron kang mga sundalo. Kung ang mga sundalo, tinuturo na si Saldico. Sinusuportahan yung Sinusuportahan case niya yung theory ganung nila. case. Oh, Oo. cause theory nila. Yes. So tinuturo ng mga sundalo, boss talaga namin ang may dala ng pera. At ito yung delivery niya. Kumbaga, Diba? confirmation So and dapat talaga, affirmation. eksakto, Build idikit-dikit nila nila kung ano yung source ng pagkukuha ni Saldico at saan napupunta itong mga perang to. Pero nagkakataon na nga, nung sinasabi na ng mga sundalo saan nagpupunta, kinakat na nila. Iniipit na nila. Check Mike, ang yaman mo daw eh. Kasi nagbigay nga ka eh. daw ng tag 5 million. Oo. So kung 18 sila, laki-laki 90. yan. Oo. Tama ba? 90, oh. Oo, tag 5 million for Oo. each of them para magbigay ng testigo. Anong... Hindi, pero sabi nila graph natin? 350,000 pa lang daw Oo, yung binibigay mo. Hindi Alam pa mo, kompleto eh. Si Attorney Matibag, una abogado siya. Yes. Pangalawa, nire-represent niya ang institusyon ng National Bureau of Investigation. Can you imagine, lumabas siya sa Senate Committee hearing, sabi niya, ikinwento sa kanya, dun sa ikinwento ng tao. So double So, hearsay. kinikwento niya yung ikinwento ng isang tao na nagkwento sa kanya. Okay. Oo. Ano ba yun? So supposedly, ano ba to? Jowa nung anak. Tama ba yun? Daw. Parang gano'n yung Daw. ano. Oo, daw. Yung isa sa mga Oo. Hindi yung ano kasi Ngayon, sinasabi niya, isa sa mga Marines daw yung ano eh. Hindi. Isa doon sa Maleta Boys yung Hindi. nag-disclose so hindi siya. Hindi. Ang sabi niya, ikinwento doon sa nagkwento sa kanya. So hearsay. Hindi niya narinig. At ito ngayon yung kinikwento niya. Okay. Ano ba naman yun? Talo pa yung Marites. Doon kaya sabi ni Speaker Alan ng Senate President Alan Cayetano, sabi niya, etong si Marites, Attorney Marites Matibag, nakikinig ako, hindi ko pa kasi nakita yung affidavit eh. Nagulat ako Oh, doon. nung nakita ko Okay. yung affidavit, nagulat, sabi ko, why would they take, para bang, you now subpoena me, papatawag mo ko, and you come out in the national media, you present it to the Senate, nang ikinwento sa'yo, na ikinwento daw sa kanya. Ganun yung nangyari. So you disagree totally. That Hindi there ako are natanggap. no money involved at all. Hindi na nga ako nagsalita, yung mga sundalo na yung nagsalita. And when they spoke, and it was a very emotional moment, at doon ko lang nakita umiyak yung mga sundalo, dahil yung namatayan yung isang kapatid. So nung nakita ko naman nagsalita na yung mga sundalo, sabi ko, why do I need to speak? Ito na yung mga nagsasalita eh. Kung mayaman kami, kung may pera kami, napagamot sana namin yung kamag-anakan namin, at yung isa, namatayan ng cancer. What kind of assistance do you give to them? Lahat as na of pwede now? kong gawing assistance, I will do it. Until now, I will do it. And I will not deny it. Such as? Ah, Ano yung nagawa na? I do not want to disclose anymore because it concerns mga pagtago nila, Okay. sakyan nila, yung mga ganyang bagay. So, sinabi ko naman from day one when they came out in Club Filipino, hindi nila ako kasama. Hindi ako kasama sa press con, hindi ako kasama sa paggawa ng affidavit. Okay. At ngayon po, natutuwa ako. Ang dami nagpapadala ng tulong. Okay. Ang sabi ko lang, dun sa iba, sandali lang ho kasi kailangan ko silang kausapin, yung mga Marines, paano ba natin isi-set up yung fund. Yan. Pero even beyond that, yung mga namatayan at may sakit, may mga nagpadala na ng tulong. Of course, I cannot disclose the names of those people, pero ang dami hong tumutulong sa kanila at naawa sa kanila.
Dun sa kanina guest in another program si former Colonel Ariel Querubin. At sinasabi niya parang ginagamit daw kinakasangkapan itong mga former Marines or former AFP enlisted personnel para sa politika, para sa Destabilization. para sa destab. So anong Siguro reaction dapat natin ang dyan? appreciation ni Colonel Querubin dyan is that mabuti na nga nagsasalita itong mga sundalo. Ang ating flood control scandal na corruption, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. It is the biggest corruption history. The most organized, well-oiled, systemic corruption that happened in our country. Hindi ba tayo natutuwa na may mga sundalong nagsasalita? Again, nagsimula po ako kay Gutesa. Gutesa approached me. At kahit naman po tanongin niyo si Gutesa, hindi ko yan nilapitan. Hindi ko yan kinausap. He approached me to say, baka pwede pong bigyan ng guidance yung committee. At that time, chairman si Senator Marcoleta. Okay. So pinagbit ko sila. Ang sabi ko, sige, kausapin mo. Because ako nga, ang feeling ko, I don't want to be responsible kung meron man sasabihin na hindi ko alam or kasi hindi ako involved eh. Eventually, Senator Marcoleta convinced him, nagsalita siya. At ito na nga yung nangyari. Etong 18 Marines, hindi ko alam ang circumstansya ng paglabas nila. Pero definite ako na itong mga sundalong to, lumabas sila on their own volition. Gusto nilang sabihin ko anong nangyari. Nung nakita na nila si Sergeant Gutesa, nagkaroon sila ng lakas ng It loob. was the probably. trigger kasi pala si Gutesa, kausap niya yung dalawa. Nung nalai-recall ninyo na parang may kwento ko na sa harap ko, nagsasalita si Gutesa, may mga kausap speakerphone. Okay. Na supportahan niyo ako. Yung mga videos, yung mga litrato, Pictures, kapitan ninyo, ha? Opo. Yes, sir. Yes, stop. Ganon. So, ito yung mga sundalo na lumalabas ngayon. Siyempre, hindi mo maalis. May politika talaga. Wala tayong matatanggal dyan. Kasi nga, nagtuturo itong mga sundalo. For example, kay Speaker Martin Romualdez, itinuro si Sandro Marcos. So, ang treatment ng administrasyon, nasabi nila noon, imbestigahan natin yan, maya. Ang ginawa nila ngayon, sinisiraan. Pinipilit itigil, katulad ngayon sa Senado. Sinabi nila ngayon, biglang merong threat. Di ba? At kaya nga hindi matutuloy yung hearing bukas. Bakit? Dahil may 14 pang sundalo na gustong magsalita. Hindi ko yung nakausap. And from what my understanding is, sila yung nag-volunteer. So, hindi ba tayo natutuwa na yung mga sundalo nagsasalita? Tanggalin mo natin yung politika. Diba? Alisin muna natin yan. Pakinggan natin sila. Now, may mga common denominator si Gutesa at saka yung mga sundalo. Si Speaker Martin Romualdez, parati lang sinasabi. No less than Speaker Martin Romualdez already spoke on TV. Di ba? Sabi niya, on video, sabi niya, I will not go down alone. And I will expose everyone. Hindi ba tayo natutuwa na lumalabas to? I think that is the better treatment. That is yung appreciation natin na kahit papano may mga nagsasalita para ituwid itong nangyari sa bansa. Kasi they're saying also that this can also be a distraction dun sa impeachment case ni VP Sara. No, yan yung mga ibang sinasabi ng mga critics. yung No? Alam mo Sec. bakit? Mike. Yes, Rel. Paano hindi na magiging distraction? Ang pinag-uusapan mo kay VP Sara, 125 million. 2 maleta lang yun. Dito, trilyon. Oo nga pala, no? Diba? I mean, assuming mo na lang din. O sige, may problema sa corruption. 125 million. Dito sinasabi, minimum delivery, 500 million. Siyempre, ang tao, nakikita rin naman yan eh. Di ba? Ang tao mismo, ang nagkakaroon ng appreciation, ano ba itong mga issues na to? And I've been saying this to sa mga dilawan, sa mga pinklawan. Ang parati kong sinasabing criticism ko sa kanila, okay lang sa akin magsalita kayo na may problema si VP Inday Sara eh. Investigate yan at tingnan natin kung ano yung kaso Tuloy niya. yung impeachment. Pero huwag kayong tumahimik sa flood control. Diba? Tama I don't yan. know if it's related to BBM, pero may nangyari. At alam ninyo that as chief executive, involved siya in one way or the other. Yun na lang, unallocated funds, tinanggal mo sa subway. Pagkatapos inilagay mo flood control. Yun na lang PhilHealth kinuha mo. Nilagay mo sa flood control yung pondo. Okay. So, dapat consistent lang tayo sa pagsalita o sa ating pananaw no or criticism doon sa mga nangyari sa ating Basta bansa. corruption. May Yung mga criticisms, tungkol sa joint affidavit, basically in testimony and the testimony of the former Marines,
Sabi nila coordinated or coached daw. Anong masasabi natin doon? Ang nangyari, pumunta sila nung isang araw sa Senate committee hearing, Alright. consultative hearing na Okay. ipinatawag Meeting yes, daw, ni ah. Senator Erwin Tulfo. Para sila makapasok, it took them 1 hour 30 minutes. Andun nga sila sa Oo. baba. Okay. Okay, kaya nangyari yon at kaya din ako nahuli kasi I was trying to coordinate ano Okay. yung nangyayari. So ang sabi nila, papunta na sila doon. So okay, may invitation sila. Hindi sila pinapasok sa gate. So kaya hindi kayo nakasama dun sa hearing? Kasi Hindi you ako were in the pinatawag. premise eh. Okay. Hindi ako pinatawag. Hindi kayo pinapasok, ibig sabihin. Actually, nung papasok din ako, hinold din nila ako, but eventually naman na-clear ako. Pero ito, invitation nila sa hearing eh. So hinarang nila sa gate, pumunta dun sa lobby, hinarang pa nila 1 hour 30 minutes. Kasi ang gusto sanang gawin nila, Attorney Baligod and the Marines, is magsalita muna. Okay. Na pumunta kami dito, not because we recognize na ito ang Senate Blue Ribbon Committee. May respeto kami sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta at kinikilala namin ang leadership ni Speaker Alan Cayetano. Pero hindi kami natatakot humarap. And they wanted to deliver the names to Senator Robin Padilla Okay. dahil member din ng Blue Ribbon Committee para doon sa 14 na lalabas. Okay. So when they did that, supposedly papasok pa lang sila 1 hour 30 minutes. After the press con, pababa na sila, biglang hininto yung hearing. Sec Mike, sabi nila may lack of sufficient corroborating evidence daw. Eh bakit nila hindi hiniring? Alam naman paano lang malaman nasa yun? taas. Papatawag lang naman nila yun. Pero yung Sila ba joint- dapat nagbibigay ng corroborating evidence? Ano, alin yun? Sa Sino? corroborating Kasi evidence. nagbigay sila ng testimony. So hinahanapan sila ng corroborating evidence. Kanila bang responsibility yun? Correct, hindi. Hindi nila responsibility yun, number 1. And number 2, ito lang yung mga tao, may personal knowledge na nangyayari. Sergeant Gotesa and the 18 Marines. Sila ang nagdadala ng pera. So, if you put it all together, kasi nakita ko yung case ni Ombudsman sa kay Speaker Martin Romualdez. O ginamit yung... Ginamit niya yung kay Saldico, ginamit niya yung kay Sergeant Gotesa, ginamit niya yung Sergeant Navidad, at saka kay Sergeant Esquivel. So, ibig sabihin, ang Vinalidate ombudsman mismo, vinavalidate niya at kinikilala niya Yung ang mga testimony credibility ng mga niya, sundalo. no? Oo. Pero may, So, may- sinasabi rin, di ba, Attorney Trixie, another criticism is yung joint affidavit correct. nila nauna kasi before their individual Bakit story. nga ba joint? Correct. Kasi most, pag pakinggan mo yung mga defense counsels, hihiwalayin namin yan eh. Tama. So bakit naka-joint Okay. affidavit sila? Pagka ikaw pumunta ng ombudsman, kahit na hindi ka pumirma, no? And sinabi mo may corruption na nangyari, may nangyaring gulo dito, you submit it to them. Ang ombudsman can do a motu proprio investigation. Yes. Correct? So kahit na hindi yan Pwede affidavit, nga anonymous eh. anonymous sulat, gagawa ng motu proprio investigation. So minabuti nila Attorney Baligod, and I guess sila yung mga abogado nag-usap, na sige, submit muna natin to, tingnan natin kung ano magiging reaction. O anong ginawang reaction? Ang pinatawag kami. Ang tinanong, paano mo nakilala si Mike Defensor? Paano mo nakilala si Baligod? Mali. May nagbigay ba ng, may Mali nag-offer ba yung ng ano, pera sa inyo? Ganun kaagad. So sabi namin, tama pala tayo from day one. Ngayon, ang sabi ng Senate Committee ni Senator Marcoleta, Senator Pia Cayetano, okay, on the basis of this, pwede ba kayong mag-submit ng individual affidavits? That we are doing now. Okay. Because we know that we have to submit Well, eventually. on record, officially, ng individual affidavits sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Hindi man gumalaw ang ombudsman, batay doon, at least, nasa record ng Senado, ng Blue Ribbon Committee. Si Congressman Pepito Alvarez, dumating siya dun sa last Yes. na pagdidinig ng dun sa pagdidinig ng Cayetano SP. Group. Tapos sabi niya, bakit daw siya nasama? He said he was suddenly included in the list when your staff approached him to endorse the BBM impeachment and he refused. We need to hear your side of this. Okay. But before Yung hanging question natin kanina, sinabi ni Attorney Trixie, si Kong Pepito Alvarez, Yes. di ba? Who said that suddenly yung pangalan niya na isama Yes. sa listahan Yes. because you approached the staff? Or Okay. him? Oo. I'll Yes. explain. Number 1, nagpapasalamat ako kay Kong Pepito Alvarez kasi yung pagpunta niya doon sa committee, bagamat hindi siya dininig, is already a recognition na yun yung legitimate committee na pinuntahan niya. Number 2,
Alam nyo si Kong Pipito, kaibigan ko naman. Wala kaming away niyan and kinikilala ko naman yan. Totoo na nagtawag ako ng impeachment. No? Pero hindi ko siya tinawagan. May mga kinausap ako. Okay. At kung sakali man, nakakausapin ko siya, siyempre tatawagan ko siya. Hindi naman Diretso. pwedeng staff ko lang ang magbe-message Oo sa kanya na, pipirma ka ba? I mean, di ba, napakawalang respeto ko naman sa ganong proseso. Kaya, kung ano man yung circumstance na binanggit ng mga Marines, hindi ko po kasi alam talaga. In fact, maraming senador, noong una, at itong mga congressmen, ang tumatawag sa akin, nagtatanong. Eh, hindi ko talaga alam. Tinanong ko yung mga Marines, ano ba yung binanggit yung, I will not name in particular kung sino itong mga tao. Ba't yung nabanggit itong pangalan na to? Ay kasi sir, ang gagawin po ni Speaker, may dala-dala kaming mga envelope. Dadali namin sa kanya. Bigyan niyo ako ng, kunyari, 10. Iwan namin doon. So lalabas na kami, nakaabang kami sa labas. Paglabas nung kausap niya, dala-dala na yung envelope. Magpapakuha ulit si Speaker, o bigyan niyo pa ako ng ganito. Dadalhin din nila. So sila talaga yung parang walang staff si Speaker, kundi yung pera, hawak nila. Sila yung nagsasabi kung ilan yung dadalhin. Kasi if you recall, yung 8 and 9 na town home, doon yung sinasabi lang bigayan na nagkakaroon. So, Sec Mike, gusto kong Okay, balikan I want to be clear na hindi naman necessarily corruption yon. Okay. Hindi naman necessarily kalokohan yun. Hindi ko rin alam. Kung Kasi ano. naiisip ko, I mean, sa Congress, di ba, may Christmas break, may ganito. Baka yung pagdala, dinala sa kanila. Allowance or whatever. In the individual affidavits, malalaman natin. Okay. So, pero tama yan. So, coincidence lang siguro yung kay Congressman, Pipito Alvarez. Pero gusto ko balikan yung sinabi mo kanina. Yeah. I think yun yung Sa subway, oo, hindi ito masyadong nababanggit. That you said na yung sa subway funds ay na-divert sa Yes. flood control project. Yes. Do you mind elaborating No, that? kasi yung flood control projects, may allocated na yun eh. Diba, let's Yes, say in a year, it's sa about, GAA. if I'm not mistaken, ano yung projects niya na ODA, Official Development Assistance Fund. Okay. So, nandyan yung Panay Guimaras Road, Bataan Cavite, yung Laguna Lake, yung Rizal Road going to Makati, nandyan yung papunta sa Pampanga, Sorry, North Sec Rail. Mecca, kasi di ba I think ang understanding ko, I remember na yung mga ODA projects nga na to, diyan yung naging ugat kung bakit na-trigger si President Marcos, sabi niya, di ba? Dahil yung mga ODA projects, hindi nga na-i-implement dahil nadadivert Hindi yung ko alam funds. kung na-trigger siya. Because wala akong nakitang instance na nagsalta siya tungkol dyan. Ang nakita ko is, yung pondo, kunyari 200 billion, kinuha nila, nilagay sa unprogram. Yes. Pagkatapos yung 200 billion, ginawang flood control project, ginawang infra, Okay. yung mga project. Siguro ang thinking nila noon, and I think yun ang naisip ng mga nila Saldi ko siguro, nag-ano lang ako, hindi niya yung papabayaan. Kahit na nasaan program yan, lalagyan pa rin ng pondo, hindi nalagyan. So, ang original funding nito is for the subway. For the subway. Tapos nilagay nila sa UA, sa unappropriated, Yes. sa unprogrammed Unprogrammed, appropriations. yes. From unprogrammed appropriations, ginawa ng flood control. Yung nasa program ngayon, ang pinalitan. Kasi nasa mix na yun eh. Once tinanggal mo yun, di ba 6 trillion, Okay. tinanggalan mo ng 200 billion, nilagay mo dito ang program, pinalitan mo ngayon yun. So nasa mix na niya yung mga pondo, which we saw the flood control projects na nakita natin. Kasi nga, sabi nila, in their minds, pupondohan at pupondohan yan. Kasi ODA projects yan, Could di ba? be yun ang iniisip nila sa Aldi. So from 2028, na matatapos ang subway natin, and that should have been one of the legacies na nagawa ng ating administrasyon, na-delay na to 2032. So imagine dapat 2028 para na tayong Hong Kong, para na tayong Japan. Dapat nga Pero ngayon, tapos na delay. yung ibang mga trains by 2028. Yeah. Dahil yung pondo, imbis na nilalagyan, hindi nilalagyan, pinapalitan. Si Attorney Balicod, sabi niya, 14 more witnesses and Yes. 7 more Yes, will correct. come. And ito po ba lahat part ni Saldico, bodyguard niya, ni Saldico pa rin? Hindi ko Employee. kabisado kasi yung contingent ni Saldico. Na-meet Kasi niyo na po itong mga... hindi pa. Wala. Okay. Hindi ko pa, nakakausap, itong mga hindi ko pa bago. nami-meet. Ang grupo kasi ni Saldico, initially, sa pagkakaalam ko, is 90. Nasundalo to, 90. Na Parang may former army. soldiers. May mga active din ata. Tapos later on, I found out parang 110, 115. So, ito yung mga kasama sa delivery. Kasi ang nangyari sa kanila, 3 to 5 times a week, may group chat sila
at may mga assignment pag may mga delivery. Ganun nakaano. So, tinanong ko, bakit ninyo dinodocument? Kaya nag-deliver ako sa'yo, deliver ako, pipicturean ko. Di ba? May maleta, ganun. Re-report ko, boss, delivered. So, parang proof of delivery. Kaya pala may mga times, sabi ko, bakit walang picture yung iba? Pag nandun po si Boss Saldi, kasi siya na naman ang nag-deliver eh. Siya na naman ang nagdala. Hindi kailangan ng evidence. Hindi na kailangan ng ebidensya. Oo. Attorney So yung Trix, 14 na lalabas, may lalabas na 14, ang akala ko nga nung una, at ang pagkakalam ko talaga is 7. So hindi pala, may 14 at meron pang 7 na lalabas. Oo, so ano pala, no? Ang dami pa pala, no? Plus pa, di ba? 14 may 7 Plus pa 7, daw. yun nga, so bali Oo. 21. So, di ba kasi sabi ni Ombudsman, I mean, they're about to file a plunder case also versus former Speaker Martin Romualdez. Di ba Correct. yan ang ano yan ang Correct. mga, what you call this, statement ni Ombudsman. Ano sa tingin ninyo tong ano na to? Totoo ba to? O for real? o masabi lang na ma-file? Binati ko pa nga si Ombudsman Rimulya dyan eh. Congratulating Okay, him for that filing. Tapos, yun nga, na nakita ko si Navidad, si Esquivel, na parang ginamit lang yung sa 18 Marines. So parang natutuwa naman ako. Pero, hindi ko naman pwede kasing ang Ombudsman sa kabuuan, meron ka kasing gobyerno eh. At ang nangyayari sa gobyerno natin ngayon, pagdating sa Senado, ayaw kaming ipatawag. Nagkagulo-gulo, nagkaaway-away. Isa lang ang issue dyan, hindi impeachment, hindi constitutional change. Ayaw nila yung Blue Ribbon Committee. Ayaw nilang ipatawag yung mga 18 Marines at mga magsasalita. So nagkagulo-gulo sila. Di ba nung una, minority nag-walk out. Alis na kami kasi yung virtual voting gusto nilang itulak. Okay. Para makaboto sila Senator Bato, Senator Jinggoy, na kahit na in detention. Nag-walk out sila. Pagkatapos naman, nung hindi na pumapasok yung majority, no, para ayaw na muna nila kasi nga physical presence para palitan mo yung Senate President. Na sila naman yung may numero. Kung tutusin, pag pumasok yung presiding officer, I would think yung pagbabago ng committee ang gusto nila, bigla nilang ginulo on the last day. On the last day na magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Nung papunta na kami sa Blue Ribbon Committee hearing, nag-usap-usap kami ng mga sundalo na maaari tayong arestuin, maaari tayong hinto. Nagulat ako, no less than Secretary John Vic Romualdez ang nakaharang doon sa pinto. Napadaan lang daw. Oo, hindi nakita ko kasi siya. Tapos, nagkasigawan talaga, nagkatulakan eh. Pero they were ahead of me. So, parang sabi ko, ano ba itong nangyayari sa gobyerno, no? And yung mga komite ng Senado, yung mga ibang senador, iniisip ko naman, pagbibigyan nila yung madinig, yung mga sundalo. Nung lalabas na yung 14, biglang may security threat. Ngayon. Oo nga naman. So, Itong biglang, last, So, hindi na naman sila pwedeng pumasok. So, hindi na naman pwede pumasok. Sabi ko, ano nangyayari dito sa 14? Paano sila makapagsalita? Okay, Sek tough Mike, questions na kabisado mo tayo. tong ano na to, part na to. Tough questions portion natin. The 18 Maleta boys said they started delivering kickbacks September 2022. Does this mean the kickbacks started September 2022? Sa tingin mo, kailan nag-umpisa ang kickbacks nito? Ang sinasabi lang September 2022 was when Saldico assumed the Appropriations Committee Chairman. To be honest, pag tinanong nyo naman sila, tinanong ko na rin to. Because si Saldi is a contractor. Yes. Even when he was congressman, kahit na nung bago pa siya mag-congressman. Yes. Sabi naman nung ibang nag-serve na sa kanya, may mga ganyan po kami. Yung, siguro may mga maliit. Pero yung dami daw at yung intensity na 3 to 5 times a week at nagdi-deliver sila, minimum 500 million, maximum 4 billion, nangyari nung naging chairman ng Appropriations Committee, si Saldico. Another question, Sec Mike, yung credibility daw ng mga Maleta boys medyo tainted kasi nga they're linked to you and also, they were also linked to the Tanim witness Ador Mawanay versus Ping Lacson. Ikaw daw. Okay, ikaw yun. Yun nga, so yung parang... Yung Ador Mawanay, nagkamali media dyan. Kasi yung Ador Mawanay issue, hindi ako yan. And no less than Senator Ping clarified this. Yung naging problema namin ni Senator Ping was the
Udong Mahusay issue. And okay. I guess really magkakasama tayo that time. Si Udong Mahusay, dating tao ni FG, Okay. supposedly, nakidnap nung grupo nila Senator Ping. Alright. And ako naman, hindi ko naman ni-rescue talaga. But when he asked na kunin ko siya na, nakuha ko si Udong Mahusay. Okay. So yung Udong Mawalay, wala, Ay. no connection. Adore Mawanay. Adore Mawanay. So wala akong connection doon sa issue na yun. Pagdating doon sa witness, wala naman akong problema, siraan na nila ako. Involved na ako sa politika. Hindi naman ikaw yung witness. Politically exposed person. Kasama na ako dyan sa labanan na yan, titirahin nila ako, magsasalita sila masama tungkol sa akin, mumurahin nila ako. Wala sa akin yan, di ba, tanggap ko yan. Pero wag naman itong mga sundalo na nagsilbi na sa bansa, nagbigay ng alay ng buhay nila para sa ating bansa. At ngayon, pangalawang pagkakataon na may ginagawa sila na ang pananaw nila para sa bansa, Alright. sisiraan ng ganon. Ito, very quick, Sec Mike. Baka pwede One describe word. mo in one word. PBBM. One Baka word. makulong ako. Hirap ng one word. Description Wag lang, yun. adjective. Ano unang papasok sa Una isip mo mo? maisip. Sa ngayon, martial law, Okay. VP Sara, feisty, Senator Alan, Peter Cayetano. steady. Win, Gatchalian. Kaibigan ko si Win eh. Well, I guess, compromised. Okay. Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. Ano ba sasabihin ko si Senator Erwin? Caution? Okay. Attorney Balicod. Attorney Baligod, principal. Director Matibag. Marites. So if the Blue Ribbon Committee of Senator Erwin Tulfo invites you to its next hearing, punta ka ba? Sec Actually, Mike? okay, si Senator Erwin na, again, kaibigan ko rin yan. And if he will invite me, I will join and I will speak out. Ngayon, kung ano yung mga particular issues kasi ng 18 Marines against Senator Erwin Tulfo, hindi ko rin naman alam yun. And pwede naman nilang pag-usapan. Ibig sabihin, kung ano ba talaga yung mga issue na yun. Hindi ko alam ang mga individual names mentioned. Okay. Maaari na, as I've said, Christmas break, sometime break ng Kongreso, maaaring totoong suhol sa mga good job nila, sa mga ginawa nila, kung ano man yung mga nangyari doon sa mga pinaggagawa ng Kongreso. And andyan din yung ICC. So, ang daming elemento eh. In other words, wala kang first-hand information. Wala. So hindi ka magiging valuable witness. Hindi. Sec If they Mike. want to know kung paano kami nagkakilala, they want to... Nitong mga 18 Marines. Oh, wala naman. Kasi naintindihan ko rin na ang thinking nila is ginagawan to ng script, pinepresent to mga to dahil sa politika, dahil kay VP Inday Sara, kakampi ako ni VP Inday Sara. On the record, ako ang unang tumaya kay Bongbong Marcos. Okay. Bongbong, I was already with Partido Federal when the President declared his candidacy. Later on, VP Sara, nagsama na sila. So I was a supporter of BBM and Inday Sara Duterte. Yeah. The first and the biggest caravan happened in QC, Quezon City. Yeah, I was a Led by witness. my group. Diba? Led by my team. So, hindi po sa akin to personal. And I have no political alignment whatsoever except etong corruption na to. Nag-serve ka sa gobyerno, Attorney Tixie, nag-serve ka Relly. Ngayon nyo lang narinig yung ganito kalawak at kalaking korupsyon. Kahit ang mga congressmen na nag-serve dati, cabinet na nag-serve dati, pag tinanong mo at nag-usap kayo, ganyan din ang sasabihin.